The best ito sa paparating na fiesta. Hindi lang isa but tatlong flavors ang ating lulutuin. Langka bibingka, buko, at saka cheesy obi. Talaga namang napakasarap nito. Tara, samahan niyo akong magluto nito. Tamang-tama naka-harvest tayo dito ng hinog na langka. Tanim sa bakuran lang to. Lumian ang tawag dito at meron din tayong harvest na obe at saka buko. Siyempre masarap din ang bibingka kapag may fresh gata. Ito na ang tatlong flavors na ating gagawin. Buko, obe at langka. Kudkurin lang natin itong ating niyog. At ito na, isang pirasong niyog lang ang ating gagamitin. Kasi medyo malaki ang niyog na ito. Sa ating bowl, naglagay tayo ng 6 cups of rice flour. Pinapagiling ko lang to sa market. Nag-add tayo ng 60 teaspoon of instant dried yes. 1½ cups white sugar. 5½ cups of fresh gata. Nag-add din tayo ng 3 teaspoon of fine salt. Mix to fully combine. Pagkatapos i-rest for about 30 to 40 minutes. Till na magbubble ito. Luto po natin ang ating obe. I-mash lang natin ito. For this recipe, we will need 1/3 cup obe, 3/4 cup langka at 1/2 cup of grated buko. So meron tayong dahon ng saging na dinadarang lang natin sa apoy para maging pliable. Gamit natin itong pangline ng ating pan. After 35 minutes, ito na, nagbubble ng ating mixture. Puin lang natin ito ng konti. I-divide natin ang ating mixture to 3 parts. Ini-add natin ang ating shredded langka. Magtira lang for toppings. Nag-add tayo ng yellow food color. Pangpatingkad ng kulay lang to. At para sa ating pan, gumamit ako dito ng 9 to 10 by 3 inches na round pan. Lutuin natin ang ating langka flavor sa traditional style of cooking bibingka. Improvised oven po ito. Kawali lang. Preheat muna natin ang ating kawali for about 5 minutes before natin isalang. Pagkatapos, lagyan natin ng apoy ang ibabaw nito. Bake for about 45 to 55 minutes until na mag-brown yung top nito. Ito naman ang ating buko flavor. Ini-add na natin ang ating shredded buko. Add tayo ng buko on top. At para sa ating pan naman, gumamit ako dito ng 5 by 3 inches round pan. Agawa naman tayo ng ating obe flavor. I-add na natin ang ating mashed obe sa ating 4 by 3 inches na round pan. Dalawang flavor pala ito, ang buko at saka obe. Nagtap lang tayo ng mashed obe at saka buko sa ibabaw nito para mas maging espesyal pa ito. At i-bake lang natin for about 50 minutes, 190 degrees Celsius or until toothpick comes out lean at mag-brown na yung top nito. After 50 minutes, iti-check na natin ang ating niluto sa improvised oven. At ayan na, tinutoothpick test na natin. And napakaganda talaga ng luto nito. Perfectly baked at ang bango dahil langka flavor ito. At madami tayong langka na nilagay. Langkalicious talaga ito sa sarap at bango. After 50 minutes, i-check na natin ang ating niluto na obe at saka buko flavor. Naluto na din. Nag-brush lang tayo dito ng melted butter. Brush a generous amount of melted butter on top para mas maging malinamnam at masarap pa ito. Mas maging special, nag-top din tayo ng grated cheese sa ating obe buko flavor. Ito na ang tatlong flavor na bibingka, napaka-espesyal, napakasarap. Ang langka bibingka, buko bibingka, at saka ang ating cheesy buko obe flavor. Ito ang ating langka bibingka, perfectly baked, napakabango, napakasarap. Ito namang ating buko bibingka. Talagang buko-licious sa sarap at napakalinaw pa. Ito namang ating cheesy obe buko bibingka. Napakasarap din at may bits and pieces tayong mangunguya na real obe at saka buko. Di ka magsasawa sa tatlong flavors ng bibingka dahil kompleto sa sarap, dahil siksik at hindi tinipid sa ingredients. Tara, tikman na natin. Pre-una nating tinikman ang ating paboritong langka. Dahil ito talagang prutas na ito ang pinaka number 1 at paborito ko. Kaya naisipan kong gumawa ng langka bibingka dahil meron naman tayong harvest. Kaya sulitin na natin. At ito talaga ang bet ko na flavor. Sakto lang talaga ang tamis niya, yung tamis na hindi nakakaumay. At yung softness ng bibingka, perfect talaga. Ito namang ating buko. Siyempre, tikman din natin ito. Ito na, perfectly baked. Sa oven natin ito niluluto. Talagang buko-licious sa sarap. At syempre tinikman din natin ang ating buko obe flavor. Napaka-cheesy, napakasarap at napakalinamnam din. Kayo ba, ano ba ang gusto nyong flavor ng bibingka? Para sa akin, paborito ko silang lahat. Ayan lang po, salamat sa iyong panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!